What's up mga boss? So magandang araw po sa inyo. Hapon na pala. Ito mga boss, bino-voice over ko lang kasi may nag-video dito sa harapan. Ay dinig na dinig po ang music, so maka-copyright po tayo at medyo pinapasporad natin. So ang gamit pala natin kahoy dyan mga boss ay galing sa mga pinag-constructionan. So ayan, mamaya pag tumigil yung video ay yung original na boses na ang gagamitin natin. So dito pa lang ayan guys, dahil tumigil na yung video makapagsalita na tayo dito. So yan, yung apoy na yan, yung kahoy talaga dyan ay para sa sinaing. So yung stove na to na smokeless, itong dikahoy, dapat talaga una ulam bago kanin, kasi yung unang bira nito na apoy ay napakalakas talaga yung unang apoy nito. Pero pag halimbawa medyo maraming baga na sa loob, doon na makokontrol yung apoy. Kagaya niyan, bumaba na yung apoy, naging baga na siya. Kumbaga kung sa parang uling na yung ginagamit natin. Kaya ayan, wala siya makikitang apoy dyan, pero sa loob nag-aapoy yan. So in na yan, pain-in na yung kanin. At ito, napakatipid talaga nito guys, masasabi ko sa inyo. At hindi ko naman sinasabi na zero smoke talaga, meron siyang konti, lalo pag ganitong magpainin. So para ding use oil guys, kung talagang magpainin ka na, mapansin yun. So ang nakakaalam lang nun, yung mga gumagamit ng use oil stove na magpainin, talagang mayroon lumalabas konti. Pero ito, pag naalagaan mo yung apoy doon sa baba, lalo pag hagisan siya ng yung maliliit lang para painin, pag kukulangin, doon mo makakontrol yung apoy niyan, panginin. So ayan guys, yung sinasabi ko sa iyo, pag magpainin na, ganoon na yung ating apoy. So ituturo ko rin dito yung paano magsaing nito. Yan, itutuloy lang natin yung pagpainin kasi na yan tingnan nyo guys, makikita dyan wala talaga siyang usok. Sa sunod paano ko na araw talaga, pero araw pa naman kita nyo naman wala talaga siyang usok. So nasa nasa gagamit din kung matuto na. Ang paggamit nito guys, siguro kung baguhan lang, mga 1 to 6 times makakabisado na to. So ayan guys, makikita nyo naman talaga dyan. Ayan ba, may apoy yan sa loob, painin tayo nyan. Makikita nyo naman talaga dyan wala siyang, siguro hindi na masyado din natin nakita, baka meron din, pero hindi kagaya, hindi ka na iiyak dito pag ito ang ginamit mo sa bahay. Ayan guys, tingnan natin kung may apoy ba. Ayan may apoy yan sa loob, kasi in kasi yung panggamit natin. Hulog mo na. Hindi naman pwede na labas yung apoy dyan. Pag pinapainin ka, sunog yung kanin mo. Siguro mga, nasabi ko ba kanina, 3 ganito makakasaing ka na. Itong 3 ganito kalalaki na kahoy, or nito 2 piraso nito, or 1 kalahati. Huwag ko na sabihin natin isa, baka nagyayabang ako, pero tingin ko kaya isa nito, 1 piraso nito kaya mo na magsaing. To, parang 3 media 3. Yan. So ayan guys, ang naman nito guys, pag halimbawa kung gusto mo talaga hindi magkauling tong isasalang mo na kaldero, halimbawa bago yung kaldero mo, so wag mo siyang salangan na talagang lumiliyab-liyab yung apoy, kasi once na ito ay hindi pa niya masyadong nasusunog, may dinadala siyang uling. So doon mo kakaroon ng uling yung sinasalang mo. So antayin pa natin na bababa yung apoy, hindi naman babang baba, at para hindi magkauling yan. Pero kung nagmamadali naman, nanghihinayang ka sa apoy, pwede mo na isalang. Lalo na kung luma na yung kaldero mo, pwede na isalang. Lalo na rin kung itim na yung kaldero mo, hindi ka na dapat mag-ingat. Basta guarantee ako sa inyo na ito ay meron, hindi ko naman sabi na zero smoke siya. Talagang wala siyang smoke. At marami tong diskarte kung paano siya mag-start kung para hindi magkausok. Pwede gagamit ng mga gas, mantika na use oil,
or gasolina kung depende po. Pero ang main dito, ituturo ko sa inyo, papakita ko dito sa inyo kung paano to sindihan na walang gamit na langis, walang gasolina. Yan guys, oh. Ganun lang, parang gasol lang yung pagluluto mo dito guys. Parang ayan yung kanin namin, parang kanin ng probinsya. Nasa probinsya kami ngayon guys. Guys, papakita ko sa inyo. Ito kasi, kaya nilapit ko dyan, medyo basa kasi siya. Ayan. Pakita ko sa inyo, ihuhulog ko to doon. Dyan. So yan mga ka-lines, ayan po, nahulog natin. So yan po yung sinasabi ko kanina na pag ganyan pong klaseng apoy mga ka-lines, yan po yung nakakaitim. Kaya antayin nyo muna natin na medyo magbabaga na yung kahoy at bababa ng konti yan para maubos ng kanyang parang uling, masusunog na siya. Kaya medyo orange yan kasi napakataas na kasi ng apoy niyan sa bandang ibabaw. So hindi na masala siguro yung uling dun sa hangin niya kasi de-blower po yung ating kalan. So maraming salamat po at Merry Christmas po advance sa ating mga gumagawa ng kalan at sa mga viewers natin na matagal lang subaybay sa atin. Merry Christmas po sa inyo and Happy New Year. Bye bye.